Itong Magnolia Chicken Templados ngayon ay kabilang doon sa mga teams na gustong magkaroon ng mas malakas na lineup kahit na maganda naman in fairness yung kanilang nagiging performance. At hindi na ako magtataka kung mag-submit sila ng trade proposal dito sa PBA para nga masakatuparan ito. At ang nakikita natin na pwedeng gawin itong Magnolia ay kunin itong si William Navarro mula dito sa Northport Batangier at ipalit nila itong si Russell Escoto at si Jed Mendoza. Itong si William Navarro, alam natin, tinatarget daw yan ng San Miguel. Pero ngayon, mukhang itong San Miguel nakafocus na dito kay Troy Rosario. So, ibig sabihin si Navarro pwede na siyang mapunta dito sa Magnolia Chicken Templados. Kapag yan ay nangyari, masasabi natin na itong Magnolia ay parang naka-jackpot. Kung makuha mo pareho si Xavier Lucero at si William Navarro dito sa lineup mo. Dito natin makikita ngayon na itong Magnolia talaga, ang purpose nila ay magpabata at magpalakas. Very athletic ang nasabing big man at magiging maganda nga yung complement dito kay Sanggalang, kay Laput at kay Xavier Lucero. Siyempre dahil teammate niya si Lucero, kabisado na niya ang laro niyan. Sa ngayon, itong si William Navarro, ang ganda nung performance niya nung huling game, naka 31 points. At pinakita na kaya niyang inside, outside, may rebounding, may defense, shot blocking, lahat na. Kaya hindi na ako magugulat talaga kung ito ay kanilang makukuha. Sa ngayon, itong Magnolia Chicken Templados, ang trade na ito ay isang senyales na seryoso talaga sila na manalo ng kampyonato. Hindi na sila magpapaiwan dito sa Ginebra at sa San Miguel pagdating sa trades. At ngayon ay gagawin na nila ang lahat para masiguro na sila talaga na isa doon sa mga teams na masasabi natin na magiging isang elite. Kaya abangan na lang natin kung ano ang gagawin ng Magnolia ngayon para masiguro na sila talaga ay isa doon sa mga teams na magiging contender sa Governor's Cup. Nakikita natin ngayon dito sa PBA pagdating sa mga trades ay madalas nananahimik na itong Meralco Bulls. Dahil syempre, kapag galing ka sa kampyonato, ayaw mong galawin yung iyong lineup. Pero baka mapilitan itong si Coach Luigi Trillo at active consultant Nenad Vucinic na baguhin yung kanilang approach dahil tinamaan na sila ng mga injuries. Una nga, alam natin to si Alain Maliksi nagka-injury plus itong si Raymond Almasan at ngayon nasundan naman ni Chris Newsome. So, ibig nitong sabihin, maapektuhan yung rotation nila at hindi na ako magugulat kung susubukan nilang kumuha ng ibang players para mapunuan yan. Alam natin na nagbi-build up yung ibang koponan at ang Meralco dahil sila ay nanalo ng Philippine Cup, magiging target sila ngayon ng ibang mga teams. Kaya abangan natin kung sino yung posible nilang kunin. Sa tingin ko, maraming pwedeng maidagdag sa Meralco, partikular na dito sa big men. Pwede nilang itrito si Kyle Pascual at itong si Norbert Torres para dito kay Jeyo Ambohot at Ben Phillips ng Converge. O di kaya naman, pwede silang kumuha ng isang point guard like Wamit Yongson mula sa Terra Firma, ipalit itong si Aaron Black. Kaya ibig sabihin, marami pang paraan para mapalakas lalo itong lineup ng Meralco Bulls. Nasa management na yan kung anong approach ang gagamitin nila. Ang isa kasing kinukonsider ng Meralco ay ayaw nilang baguhin yung chemistry ng team. So kahit mayroong magagaling na players na pwedeng idagdag, ang inaalala nila kapag nabago yung chemistry, baka maapektuhan at yan ang ayaw nila dahil nakapag-champion na nga. So yan binabalanse ngayon itong Meralco. Ang problema kapag nagkaroon ka nga ng injuries katulad nung nangyari ngayon, baka mapilitan sila na makipag-trade kahit ayaw nila. Dahil syempre, hindi mo masasabi kung gaano katagal bago makarecover ng player at alam natin na ang gusto ng Meralco ay makontinue yung kanilang championship run, mag-back-to-back champions. So ito ang magiging sitwasyon sa Meralco at kinakailangan pag-aralang mabuti ni Coach Luigi Trillo at Nenad Vucinic.